Tahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Binabantayan ng Health Department ang pagdami ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa Baguio City. Kabilang na po dyan ang ubo, sipon, maging ang lagnat. Dumarami nga yan sa gitna ng malamig na panahong nararamdaman ngayon sa Baguio. Sa tala po ng Department of Health, Cordillera sumampa sa halos 4 na po ang mga kaso nito sa buong rehiyon ngayong buwan. Nagdoble ingat ng maraming residente at maging ang mga turista para hindi tamaan ng sakit. Payo naman ng Department of Health, ugaliin ang madalas sa paghuhugas ng kamay. Kung may sintomas, manatili na lamang sa bahay para hindi na makahawa pa sa iba. Binaha po naman ang 2 bayan sa lalawigan po ng Palawan bunsod ng malakas na mga pag-ulan. Kabilang po sa naapektuhan ang ilang barangay sa Brooks Point at sa Fronio Española. Nasa 100 pamilya po ang inilikas. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang mga apektadong lugar. At ayon sa Pag-asa, easterlies o mainit na hangin mula sa silangan ang naghahatid ng malalakas na pag-ulan sa Palawan. Sugatan naman ng isang traffic enforcer matapos araruhin ng humaharurot na sasakyan sa Santa Maria, Bulacan. Sa video, kitang nagmamando ng trapiko ang biktimang si Salvador de la Cruz nang tumbukin ang itim na MPV. Sa lakas nga ng impact, sumampa ang biktima sa harapang bahagi ng sasakyan, sumirko at saka bumagsak sa kalsada. Naiwan pang nakabaon ang sombrero ng traffic enforcer sa windshield ng MPV. Sumuko naman ang nakabanggang driver. Hindi na siya humarap sa kamera pero inamin niya sa mga pulis na pagod siya at nakatulog habang nagmamaneho. Naharap ang driver sa reklamong serious physical injury. Patuloy namang nagpapagaling ang driver na lubhang nadali po ang leeg. Ay naku po. Oo nga, ang tulin ng sasakyan, ano? Samantala po naman, arestado po ang 2 lalaking sangkot sa rentangay modus sa Antipolo, Rizal. At ayon sa investigasyon, noong pong linggo lamang, nirentahan ng mga suspect na sina Elias Josh at Buds ang naturang van para nga daw po sa kasalan sa Batangas. Nangako sila sa may-ari na ibabalik kinabukasan ang van. Pero ito po mga kapatid ay... hindi na ho sila makontak at natuntun ang van sa tulong po ng GPS. Pero nung ito po'y nakita, ito po ay na-chap-chap na. Naaktuhan pa ang 2 suspect na isinakay ang mga parte ng ilang pang sasakyan ng iba pang sasakyan. Nakakulong ngayon at naharap sa kaukulang reklamo. Matindi po ang reklamo dito, ha. Karnaping ito at wala itong piyansa. Samantala, nakilahok naman ang daang mga deboto ng Santo Niño sa prosesyon sa Davao City. Kahit maulan ang panahon, dumagsa mga deboto sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague. Itinaas at isinayaw ng mga deboto ang mga dala nilang imahe ng Santo Niño bilang tradisyon sa kanilang pananampalataya. Mahaba rin ang pila ng mga deboto para sa pahalik kay Senyor Santo Niño. Sa isinagawang misa, binigyang diin ang kahalagahan ng Batang Jesus sa si Senyor Santo Niño sa buhay ng mga Katoliko. Sa kabuuan, naging taimtim at mapayapa ang kapistahan ng Santo Niño.